Kahit anong ganda at dami ng programa ng national government, pag hindi nakipag-coordinate sa local government, hindi masyadong mararamdaman ng tao ang kahit na anong serbisyo ng pamahalaan. Pondo ng mga lokal na pamahalaan posibleng lakihan sa susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakatawa kung magpupunta ko sila sa Senate impeachment trial habang meron po silang Supreme Court petition laban po sa House proceedings. Petisyon ni Vice President Sara Duterte laban sa House impeachment hearing, pinababawi. Congressman Paulo Duterte, kwestiyon ng House panel sa hindi pagsipot sa pagdinig. Mga mamamayan ng Estados Unidos sa Pilipinas, pinag-iingat ng US Embassy sa New People's Army. Kapag ang tao ay kapit sa patalim, kahit hindi legal na trabaho ay pinapasok. O di kaya madaling pumapatol sa mga inaalok na trabaho ng mga illegal recruiters. Scam job offers talamak pa rin sa social media. Mga naghahanap ng trabaho abroad, pinag-iingat. Yung pulis po natin nandito, peacefully nag-document, in-upload po. So ganyan po ba ang malayang pamamahayag, may kasamang pagnanakaw? At galit po tayo sa magnanakaw, tayo rin mismo nagnanakaw. Mga grupong nagsagawa ng kilos protesta, bigong makalapit sa US Embassy. Philippine National Police maghahain ng reklamo sa mga rallyista na nanunog ng effigy at nanakit sa mga pulis. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naglilibot ngayong araw, Labor Day, sa ilang probinsya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na magbigay ng ayuda sa mga lokal na pamahalaan. Nagtungo sa Soc-Sargen ng punong ehekutibo at nangako ng iba't ibang pagpapaunlad sa gobyerno sa harapan ng mga taga General Santos City. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kahit anong ganda at dami ng programa ng national government, pag hindi nakipag-coordinate sa local government, hindi masyadong mararamdaman ng tao ang kahit na anong serbisyo ng pamahalaan. Mahalaga ang maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa pamamahagi ng ayuda. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang magbigay ng bigas at financial assistance sa mga barangay sa General Santos City at Sarangani Province kanina. Ayon kay PBBM, ang mga LGU ang higit na nakakaalam kung ano ang kailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF, 200,000 pesos ang ipinamamahagi ng gobyerno kada barangay. Nasa kabuuang 142 barangay ang nakatanggap nito sa Sarangani, habang 26 naman sa Gensan. Sa kabuuan, umabot sa 33.6 million pesos ang naipamahaging tulong ng Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., babantayan nila kung magagamit ito ng matagumpay ng mga LGU. Tinitignan po natin kung maganda po ang maging resulta nito. Asahan ninyo, next year, lalakihan pa namin ang pondo rito para mas marami pa tayong matutulungan. Sa pamahagi ng ayuda kada barangay, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakaasa ang publiko na ang pamahalaan ay laging naghahanap ng mga paraan upang mapaganda at magdulot ng ginhawa sa buhay ng mga Pilipino. Kaya naman sinulit na rin ng Pangulo ang pakikipagdaupang palad sa mga nasa Mindanao at namigay rin ng 10 kilong bigas para sa mga targeted beneficiary. Ang mga recipient ay pinili mismo ng kanilang lokal na pamahalaan. Garantiya ni PBBM, hindi lamang ito isang bigayan at pagkatapos ay wala na. Sa isang taon, 6 na beses. Bawat 2 buwan, may 10 kilo ng bigas. Para naman kahit papano meron kayong ginagamit. Nilinaw rin ng Pangulo na
na ang pamimigay ng sako-sakong bigas ay hindi lang dahil may krisis sa Middle East, kundi tuloy-tuloy na programa para sa mga nangangailangan. Nagkataon lang na nataon na yung paglabas namin ng programa nasabay dito sa gera sa Iran at nagtaas ng presyo ng langis, kaya mabuti na lang at may programa tayong dito para naman mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marami pa rin hanggang ngayon ang manggagawang Pilipino na nais makapagsapalaran sa ibang bansa at magtrabaho. Bunsod ito ng mas mahirap na sitwasyon ng ilan dahil sa krisis na nararanasan sa bansa. Ito ang balita ni Jet Neresina. Ang bilang ng unemployed persons o mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2026 ay nasa 2.66 million. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa base sa huling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa ulat, naitala ang 2.66 million na bilang ng mga unemployed noong Pebrero na mas mababa kumpara sa 2.96 million noong Enero. Gayunpaman, kaalinsabay ng krisis na nagsimula nitong Marso, hindi lamang ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang inaalala ng publiko, kundi pati na rin ang seguridad sa trabaho. Sa kabila ng hangaring magkaroon ng decent employment o maayos na trabaho, malayo ito sa kasalukuyang realidad na kinakaharap ng ilang manggagawang Pilipino. Dahil lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development na marami pa rin ang nabibiktima ng illegal recruitment, bunsod na rin ng kagustuhang makapagtrabaho agad ng ilan sa ibang bansa. Kapag ang tao ay kapit sa patalim, kahit hindi legal na trabaho ay pinapasok. O di kaya madaling pumapatol sa mga inaalok na trabaho ng mga illegal recruiters. Gaya na lamang ni Richmond Ginto, bagamat hindi baguhan bilang overseas Filipino worker, ilang beses na rin siyang naka-encounter ng illegal recruitment agency online. Ayon kay Richmond, ang pinakakaraniwang red flag o senyales na scam ang isang recruitment agency ay ang agad na paghingi ng placement fee o bayad kahit nasa simula pa lamang ng proseso. Pagdating sa agency, hihingihan ka na nila ng bayad na sa final interview, sa may mga lagay-lagay na kagad. Hindi po totoo 'yun. Yun po yung mga yung mga scammer, ng mga nangi-scam ng mga agency. Kumbaga sinasamantala nila yung mga Pilipino na naghahanap abroad, mga naghahanap ng trabaho abroad. Yung karamihan sa atin ngayon naloloko na, 'di ba? Sa kabila ng panganib na mabiktima ng mga manluloko, hindi natitinag si Richmond sa kanyang desisyong muling mangibang bansa. Para sa kanya, hindi hamak na mas malaki ang kita sa labas ng bansa kumpara rito sa Pilipinas. Sa atin ngayon sa Pilipinas, sa totoo lang, mahirap po talaga ngayon. Hindi, malaki kasi yung difference ng sahod natin sa Pilipinas sa ibang bansa. Although pag dito, nakakatawid naman pero hindi sapat. Hindi sumasapat. Kaya doon tayo sa mas magiging okay yung pamilya natin. Kaugnay ng lumalalang issue ng illegal recruitment, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na mas mahigpit na nilang binabantayan ang mga social media platforms. In fact, as early as 2020, Mr. Chair, we have a memorandum of agreement with Meta, yung sa Facebook po ito, and TikTok, no? 2023 po yung ating collaborative efforts with these online platforms to actively take down all these illegal posts po. Meron tayong tinatawag na online surveillance sa Migrant Workers Protection ng ating Department of Migrant Workers. And for 2026 alone, Mr. Chair, 11,722 po ang nirequest ng ating ahensya to take down sa Meta sa Facebook lamang. Kasama po siguro yung mga nabanggit po ninyo. At 10,561 po ang na-deactivate na natin.
Katulong ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Aktibo ring ginagamit ang 1326 hotline na bukas 24/7. Dito ay maaaring magulat ang sinuman ng mga kahina-hinalang posting o illegal recruitment sites at maaari ring itanong sa hotline kung ang isang alok na trabaho o website ay lehitimo o hindi. Gayunpaman, inamin ng CICC na nakadepende pa rin sa Meta ang bilis ng pag-aalis ng mga illegal na content na ito sa internet. So proactive na po kami kasi dati nag-receive na kami ng complaint. Tapos kung kaya, kung sa Facebook siya, pwede na rin ipa-take down within the day. Pero magdepende po yun sa Facebook. So, how long would it take for you to take down ang isang page o account kapag may nagsumbong sa inyo na yung account na yun ay illegitimate o illegal? Mr. Chair, yung Facebook po, depende po sa Facebook kung gaano sila kabilis mag-take down. But usually pag yan, critical, within the days, Mr. Chair. Pero kung it will take a few days. Binigyang diin ni Senator Raffy Tulfo, ang chairman ng komite, ang kahalagahan ng bilis ng pagtugon ng pamahalaan upang hindi na makapambiktima pa ang mga peking recruiter ng mas maraming manggagawang Pilipino. No, it's not acceptable to me a few days. Kasi nga few days na yon, everyday counts na mayroong mabibiktima dyan. Kasi libo-libo ang nanonood sa Facebook. Marami tayong mga kababaihan, especially may Facebook accounts, naluloko. So the moment na merong nagsumbong sa inyo o nag-check kayo na ito ay fly-by-night o ito ay front lamang sa human trafficking, dapat na-take down ng Meta within 24 hours. Magkaroon kayo ng MOA. Dahil sa hindi matapos-tapos na issue ng illegal recruitment, hinimok ng senador ang mga kaukulang ahensya na magsampagad ng kaso sa mga peke at fly-by-night na recruitment agency na nauna niya nang iniulat. Binigyang diin ni Senator Tulfo ang pangangailangang panagutin ang mga salarin upang tuluyan ng matigil ang laganap na operasyon ng illegal recruitment at human trafficking. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang nasa 2,400,000 estudyante sa pribadong paaralan ang inaasahang makikinabang sa ipagkakaloob na government subsidy sa darating na pasukan. Ayon sa Department of Education, nasa 990,000 junior high school students ang sakop ng Educational Service Contracting o ESC program. Nasa 1.47 million senior high school students naman ang tatanggap ng ayuda sa pamamagitan ng Senior High School Voucher Program. Ang naturang subsidies ay nasa ilalim ng programang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Layo ng programa na matulungan ng mga pamilya na makayanan ng gastos sa pag-aaral habang pinapawi ang pagsisikip sa mga pampublikong paaralan. Inalerto ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas sa mga Amerikano sa operasyon ng New People's Army o NPA. Ayon sa US Embassy, itinuturing nilang foreign terrorist organization ang NPA. Ito ang balita ni JP Nunez. Matapos ang madugong engkwentro sa Tuboso Negros Occidental noong April 19, kung saan mayroong 2 Amerikano ang nasawi, naglabas ng babala ngayon ang Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas sa kanilang mga kababayan. Pinag-iingat ng US Embassy ang kanilang mga mamamayan laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA. Ayon sa pahayag ng embahada, itinuturing nilang designated foreign terrorist ang grupo at ang sino mang lumalapit dito ay mayroong mabigat na banta ng pag-aresto, injury o kamatayan. Hinihimok din umano ng mga foreign terrorist ang mga Amerikano para magbigay ng financial support sa kanilang organisasyon. Bunsod nito, pinayuhan ng US Embassy ang kanilang mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo na sumunod sa mga lokal na batas upang hindi mapahamak. Dagdag ng US Embassy, kung makakakita ang kanilang mga kababayan ng mga armadong individual na hindi naman pulis o sundalo ay agad umalis sa lugar.
Pinaiiwas din ng Estados Unidos ang kanilang mga kababayan sa rural at bulubunduking bahagi ng Leyte, Mindoro, Negros at Samar kung saan nagkaroon ng mga bakbakan sa pagitan ng NPA at puwersa ng militar. Iginagalang at kinikilala naman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang pahayag na ito ng US Embassy. Ito nila ang unang direktang pagkilala ng gobyerno ng Amerika sa posibilidad na nahihikayat ang kanilang mga kababayan ng mga grupong may kaugnayan sa CPP, NPA, NDF. Para sa NTF-ELCAC, ang pahayag na ito ng Estados Unidos ay nagpapakita rin na nakabantay ang international community sa ginagawa ng CPP, NPA, NDF. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bigong makalapit sa United States sa US Embassy sa Maynila ang mga rallyista kanina sa kanilang kilos protesta. Samantala, maghahain ng reklamo ang Philippine National Police laban sa mga rallyista dahil sa panununog at pananakit sa kanilang mga tauhan. Ito ang balita ni Dante Amento. Tayo ay nagagalit sa ginawa ng kapulisan na hinarangan na naman tayo. Sa halip na igalang ang karapatan ng mamamayan na magpahayag. Nakarating hanggang sa Ermita, Manila ang grupong nagsagawa ng kilos protesta ngayong Labor Day. Ngunit sa kabila ng kanilang pagpupumilit, hindi sila nakalapit sa target area dahil agad silang hinarang ng mga pulis. Bagamat pinipilit sana ng mga rallyista na makalapit sa US Embassy, pero pagdating pa lamang nila dito sa Calao Street, medyo may kalayuan pa ito sa US Embassy, ay nakita niyo po mga kasambahay, may mga nakaharang ng tropa ng Philippine National Police. Dito na nagsimula ang tulakan sa pagitan ng dalawang grupo. Nagkagirian at may isa pang rallyista na nanuntok ng nakatayong pulis. Mayroon ding nangalmot at nanghampas. Nagkaroon pa ng gulo bago matapos ang programa ng mga rallyista nang sunugin ang effigy ni Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Habang sinubukan namang apulahin ng mga bumbero ang apoy, may ilang tinamaan ng tubig kaya muling nagkatulakan. Yung tubig po, kung makita nyo po kanina, sana po nabidyohan nyo kung gaano kalaki yung apoy. Kami po, concerned po kami sa rallyista, baka may masunog po sa kanila, baka may ma-injury po sa kanila. Kapakanan po nila ang aming iniisip. Kaya po nag-standby po kami dito ng tubig. May isa pang pulis na hinablot umano ng mga rallyista ang kanyang cellphone. Yung pulis po natin nandito, peacefully nag-document, hinablot po. So ganyan po ba ang malayang pamamahayag, may kasamang pagnanakaw? At galit po tayo sa magnanakaw, tayo rin mismo nagnanakaw. Dahil sa mga nangyari ayon sa Philippine National Police, maghahain sila ng reklamo laban sa mga individual na nanakit sa kanilang mga tauhan. Kabilang sa kanilang isasampang reklamo ay physical injury, robbery, arson at paglabag sa environmental law. May sinuntok po tayo sa mukhang pulis. Pagdating po nila, sinuntok po yung pulis natin sa mukha. Pero bakit daw po sinuntok, sir? Wala pong dahilan. Kami po ay nagbabantay lamang, ang aming lang Di ba natin inaresto, sir, yung sinunod? As much as possible po, we are exercising maximum tolerance. Ayaw po natin magkaroon ng scene, ayaw po natin magkaroon ng anything na gagamitin nila laban sa pulis. Kaya po, pinapanindigan po namin yan yung maximum tolerance. Kahit po sinasaktan ng pulis, kung kaya po namin i-injure yan, i-injure po namin yan. Sanay na kami sa kaso. Kahit wala kami susunogin, kinakaso kami, pinapatay kami. Ganun lang, hinuhuli kami, binibintangan kami. Wala na iba yan, kundi sanay na kami dyan. Ayon naman sa grupong Kilusang Mayo 1, gusto lang sana nilang maiparating ang kanilang mga hinaing sa mapayapang paraan. Gaya ng pagkundina sa patuloy umanong pagiging sunod-sunuran ng Pilipinas sa Amerika na siyang pasimuno kaya may krisis sa Middle East na nakakaapekto sa supply at presyo ng langis sa bansa. Dapat itigil ng Amerika ang panggigira sa Israel dahil ito ang nagdudulot ng krisis sa buong daigdig. Gayon din ang pagtutol sa perang ginagastos ng Pilipinas sa balikatan exercises na dapat sana ay inilalaan na lang para sa mga Pilipinong nangangailangan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inalalaya na UNTV News and Rescue ang isang senior citizen na dumadaing sa pamamaga ng katawan at pangangati ng balat o ang kondisyon na tinatawag na cellulitis. Ito ay matapos humingi ng tulong ang isang concerned citizen upang mapatingin sa doktor ang matanda. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Ayon po sa kwento ng pasyente, halos magdadalawang linggo na po yung pangangate ng kanyang katawan. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa isang concerned citizen sa Gubat, Sorsogon. Tungkol ito sa isang 75 anyos na lola na may problema sa kanyang balat, partikular sa kanyang mukha at sa kaliwang bahagi ng kanyang paa. Ayon sa mismong pasyente, nahihirapan na siya sa pabalik-balik na mga sugat. Sa hindi niya alam na kadahilanan. At yung isa pa po, kasabay po nun is yung pabalik-balik po na sugat sa kanyang kaliwang paa na halos mag-aapat na taon na po. Bago dalhin sa ospital, inassess muna ng team ang nasabing senior citizen upang matiyak na ligtas itong maibiyahe. Number 1, maong pinaka-dere, parang dere masyado makulog. Ang 10 ang pinaka-makulugon. Arin dito. 1 to 10. Minsan makulog, minsan di naman. So, base mga 2 or 3, gano'n. Minsan nagtulog, minsan di naman. Sige po. Matapos ang assessment sa pasyente, inalalayan ito na maisakay sa rescue vehicle. Habang nasa biyahe, patuloy ang pagbantay sa kanyang mga vital signs. Maayos na naihatid ang pasyente sa Sorsogon Provincial Hospital. Pagdating sa ospital, agad namang sinuri ng doktor ang senior citizen at nabigyan ng kaukulang reseta ng gamot para sa kanyang kondisyon. Matapos ang check-up, ay ligtas ring naiuwi ang lola sa kailang tahanan sa Panganiban, Gubat, Sorsogon. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ng isang kongresista ang defense team ni Vice President Sara Duterte na bawiin ang inihaing petisyon sa Korte Suprema laban sa impeachment proceedings ng Kamara. Ito ay bago pa man umpisahan ang inaasahang impeachment trial sa Senado laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nakakatawa din ho sa totoo lang, and we are making a statement now. Nakakatawa kung magpupunta ko sila sa Senate impeachment trial habang meron po silang Supreme Court petition laban po sa House proceedings. Ngayong natapos na ang pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, may hamon ng isang panel member sa defense team ng pangalawang Pangulo. Ito ay ang bawiin o iurong na ang petisyong inihain sa Korte Suprema laban sa impeachment proceedings ng Kamara. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Panel, ito ay habang hindi pa nagko-convene ang Senate Impeachment Court at nagsisimula ang inaasahang paglilitis laban sa Vice Presidente. Ginawa nito ang pahayag matapos nakakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para i-impeach ng Kamara si VP Duterte. Bago ito, iginiit ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment proceedings na dadalo sa paglilitis ng Vice Presidente kung kinakailangan. Pagka tumawid to the Senate, yung pong House proceedings po ng impeachment, basically, they will participate in what they deem as an unconstitutional proceeding. Hindi ba? So kailangan nila magpasya kung ano ba talaga yung posisyon nila sa bagay po na ito. No, either they get out of the Supreme Court petition before going into the Senate trial kasi they cannot have both. Abril nang maghain ng petisyon for certiorari and prohibition ng mga abogado ni VP Duterte sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment proceedings ng House Justice Committee. Pero natapos na ang 4 na pagdinig ng komite kung saan ipresenta ang mga testigo, testimonya at ebidensya. Sa pamamagitan ng unanimous vote ng House panel, may nakitang sapat na batayan para i-impeach sa Kamara ang pangalawang Pangulo.
Kasalukuyan ng binabalangkas ng House Justice Panel ang committee report at resolusyon kalakip ang articles of impeachment na nakatakdang aprubahan sa araw ng Lunes, May 4. Samantala, kwestiyon naman ng ilan pang House Justice Panel members ang pag-iingay sa social media ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay ng impeachment proceedings ng Kamara. Pagtataka ng mga ito, bakit hindi sa proseso ng impeachment humarap ang mga Duterte? Tatlo po ang Duterte na nakaupo bilang miyembro ng Kamara. Bakit ni anino po ng bawat isa po sa kanila ay hindi nakita? Alam po ninyo sa mga kongresista, maraming sinasabi po sa labas ng Committee on Justice. Mas maganda ang tanong po namin sa kanila, bakit hindi po sila nagpakita nung kasagsagan ng committee hearing? Samantalang yun po ang totoong venue kung saan po pwede po nilang ipagtanggol ang respondent o ang vice-presidente. I believe the best way forward is to put faces on those accusations. Mahirap kasi yung sabi-sabi o sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Minsan hindi mo rin alam, baka mamaya may nag-feed ng information ng ganyan pero intriga lang. Dapat gawin ho ni Congressman Pulong, magpakita siya doon sa mga pagdinig. Magsalita siya doon sa plenaryo. Pagtanggol niya ang kapatid niya. Una nang ipinahayag ni Representative Duterte na may mga kumakausap umano sa mga chief of staff ng kongresista at binabanta ang tatanggalan ng alokasyon sa distrito kapag hindi bumoto ng pabor sa impeachment. May mga kumakausap na rin umano sa mga senador kaugnay ng issue. Pero itinanggi na ng ilang mambabatas sa mga akusasyong may panunuhol, pananakot o pangakong kapalit ang impeachment vote at iginiit na hindi ito sapilitan kundi sariling desisyon ng mga kongresista. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang British national ang nahalal na presiding judge ng trial chamber na hahawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa inilabas na anunsyo na International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3, ipinaalam sa magkabilang panig at sa publiko ang pagkakatalaga kay Judge Joanna Corner. Si Corner na dating judge sa Crown of Court of England at Wales ay nagsanay ng criminal law ng 45 taon bago siya maitalagang ICC judge noong 2021. Siya ay may termino sa ICC na tatagal hanggang 2030. Sa gitna ng dagat, ipinagdiwang kanina ng atin ito coalition ang araw ng paggawa o Labor Day. Nagsagawa sila ng pagkilala sa mga mangingisda sa West Philippine Sea at mga frontline workers sa pamamagitan ng isang programa sa barko. Ibinahagi naman ng atin ito coalition na mayroon silang namataang China Coast Guard vessel na nasa layong 3.2 nautical miles mula sa kanilang sinasakyang MV Kapitan Felix Oca. Patungo ng Pag-asa Island sa Palawan ang 4th civilian mission ng atin ito coalition para maghatid ng supply sa isla. Pinaalalahanan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang mga ospital at health facilities sa bansa na ipatupad ang expanded maternity benefits. Bunso nito, nire-require ng ahensya ang mga pasilidad na magkaroon ng mga patient coordinator na tutulong sa mga buntis at manganganak na maka-avail ng maternity package. Ito ang balita nila Lane Moreno. Naglagay din po tayo ng probisyon na magkakaroon dapat ng isang care coordinator ang ating mga accredited facilities to make sure na yun pong ating mga pregnant women ay nagagaidan kung saan sila susunod na pupunta or kung ano ang dapat nilang gawin or kung ano yung mga benepisyo na dapat nilang makukuha. Mas maayos at madaling proseso ang nais ipatupad ngayon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kasabay ng pagpapatupad na expanded maternity benefits. Isa sa mga hakbang na gagawin ng PhilHealth ay ang paglalagay ng patient care coordinator sa mga ospital at health facilities sa bansa na nagbibigay ng maternity care. Layunin ng pagkakaroon nito na matiyak ng ahensya na makukuha ng maayos na mga nagdadalang taong miyembro ang benepisyo sa ilalim ng programa. Ang patient care coordinator ang tutulong sa mga pasyente sa requirements at pagproseso para makabenepisyo sa pinalawak na maternity benefits.
Sila ay kailangang may bachelor's degree sa nursing, social work o anumang kurso na may kinalaman sa patient care. Simula kahapon, April 30, epektibo na ang expanded maternity benefits ng PhilHealth. Mula 12,675 pesos, 14,000 pesos na ang ibabawas ng PhilHealth para sa normal delivery sa mga PhilHealth accredited lying-in, maternity clinic at birthing homes, habang 29,000 pesos naman sa mga manganganak sa ospital. Sa cesarean section naman, mula 37,050 ngayon, itinaas na ito sa 62,000 pesos. Sakop dito ang prenatal, delivery at postnatal services, ganun din ang mga laboratory tests at medications. Pero kapag na-admit sa mga private rooms o private hospitals, ay kailangan pa rin magbayad ng mga pasyente para sa mga ginamit na amenities ng hospital tulad ng aircon at TV. Hinikayat naman ng PhilHealth ang lahat ng mga buntis na magparehistro sa kanilang ahensya. Ang mas maganda po sana, sila po ay registered member na ng PhilHealth. Dahil kung sila po ay manganganak or pupunta sa isang ospital para sa prenatal, ang kakailanganin po nila yung kanilang PhilHealth number. Ayon pa sa PhilHealth, ang ganitong package ay binatay nila ayon sa cost of care ng mga accredited facilities ng PhilHealth, pribado man o pampublikong ospital. Layo na expanded health package na mabibigyan ng tamang pag-aalaga ang mga buntis at kanilang baby at mas mataas na financial protection ng mga manganganak. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagtatanggal sa serbisyo ng 11 police officer na isinasangkot sa kaso ng missing sabongeros dahil sa hiwalay na insidente ng mga pagdukot noong 2021. Kabilang sa mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit of the National Capital Region Police Office na napatunayang guilty sa 2 counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Sergeant Edmond Munoz, Police Staff Sergeant Robert Alan Raz Jr., Police Staff Sergeant Denar Roda, Police Corporal Alric Natividad, Police Corporal Reynaldo Seno Jr., Police Corporal Ronald John Lanaria, Patrolman Rufino Panghulan at Patrolman Develin Tapalya. Nagugat ang kasong ito sa pagdukot sa 2 individual sa Las Piñas City noong 2021. Tiniyak naman ng Philippine National Police na susundin nila ang kautusan ng NAPOLCOM. Iginit din ito na walang puwang sa organisasyon ng mga nang-aabuso sa kapangyarihan. Inanunsyo ng Quezon City Government ang adjustment na ipatutupad sa sistema ng trapiko sa Katipunan, Kaliwa Street at Mindanao Avenue papuntang King Alexander Street. Kaugnay ito ng nagpapatuloy na konstruksyon sa North Luzon Expressway o NLEX C5 North Link Segment Section 1A. Ayon sa QC-LGU, magpapatupad ng stop-and-go scheme sa mga Class 1 vehicles mula April 30 hanggang May 7. Susundan ito ng full closure na tatagal hanggang May 11. Nakatakdang muling buksan ng Katipunan, Kaliwa Street sa May 4, subalit ipinagpaliban ito para sa pagpapatuloy ng konstruksyon base sa rekomendasyon ng NLEX Corporation. Pinapayuhan ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta sa mga araw na apektado ng konstruksyon. Kasunod na nangyaring pananaksak sa Golders Green sa United Kingdom, hinigpitan ng seguridad sa mga pampublikong lugar doon. Nanawagan naman si British Prime Minister Keir Starmer sa mga mamamayan na maging alerto at magkaisa bilang suporta sa Jewish community sa bansa. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. Today, the Home Secretary has confirmed that the Joint Terrorism Analysis Centre has raised the terrorism threat level in the UK from substantial to severe.
Nagtaas ng security alert ang United Kingdom kasunod ng pag-atake sa dalawang Jewish national sa Golders Green nitong Webes oras sa UK. Batay sa anunsyo ni UK Counter-Terrorism Police Chief Lawrence Taylor, itinaas ng Joint Terrorism Analysis Center sa Severe ang terrorism threat sa buong UK na ibig sabihin ay ang banta ng terorismo ay mataas at posible sa susunod na 6 na buwan. Ayon sa UK government, ang pagtataas ng security level mula substantial to severe ay hindi lang naman dahil sa nangyaring pananaksak sa Golders Green kundi bunsod na rin ng lumalawak na banta mula sa Islamist at right-wing terrorists. Gayunman, nagpaalala si Taylor sa publiko na walang dahilan para maalarma dahil mas pinaigting na nila ang police visibility sa mga pampublikong lugar. We have the full range of counter-terrorism tactical options at our disposal, and these will be deployed nationally and without hesitation wherever we see fit. But I ask that you be alert but not alarmed. Hinikayat rin nito ang publiko na mag-report sakaling may mapansin silang kahina-hinalang kilos ng sinumang individual upang agad makatugon ang pulisya. Our efforts succeed because we have your support. So please, trust your instincts, report anything that doesn't feel right at gov.uk/act. Every report is looked at and you won't be wasting our time. Natukoy ang sospek na si Essa Suleiman, 45 anyos, mula sa Southeast London. Dumating ito sa UK mula Somalia noong 1990s. Dalawa ang kanyang biktima, ang 34 years old na si Sloimy Rand at ang 76 years old na si Moshi Shine na kapwa nagpapagaling sa ospital. Nanawagan naman ng pagkakaisa si British Prime Minister Keir Starmer upang maipagtanggol ang kalayaan ng bawat komunidad at mapanatili ang paggalang sa isa't isa laban sa banta ng terorismo. I call on everyone to fight for the decent, respectful, tolerant Britain that I and millions of people love, so that our freedom and our values can still speak loud and true to a community that can no longer take it on faith. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Naglabas ng travel ban ng United Arab Emirates Foreign Ministry sa mga Emirati nationals na may planong magpunta sa Iraq, Lebanon at Iran. Ito ay kaugnay ng tensyon sa Middle East dahil tinatarget ng Iran ang mga mamamayan ng Gulf countries. Panawagan ng UAE government sa kanilang mga mamamayan na madaliin na ang pagproseso ng kanilang paglabas sa mga nasabing bansa at nang agad makauwi sa UAE. Tinapos na ni US President Donald Trump ang shutdown sa US Department of Homeland Security kasunod ng paglagda nito sa matagal nang hinihiling na pondo ng ahensya upang maituloy ang normal na operasyon lalo na sa US Immigration Service. Ito ang balita ni Noel Poliarco. All those in favor say aye. Those opposed say no. In the opinion of the chair, 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended. The House recedes from the House amendment to the Senate amendment, and the Senate amendment is agreed to. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Matapos pagbotohan sa US Congress, agad nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang bipartisan legislation na magbibigay ng pondo sa Department of Homeland Security. Hindi kasama sa popondohan ang immigration enforcement operations. Ibig sabihin nito ay tinatapos na ni Trump ang mahabang panahong shutdown sa ahensya. Ang hakbang ay kasunod ng mga pagbatiko sa administrasyon dahil sa hindi nito pagbibigay ng pondo sa DHS simula pa noong Pebrero ngayong taon. Dahil dito, ilang operasyon sa US Immigration ang naantala at maraming manggagawa ang tumigil na lang sa pagpasok sa trabaho dahil walang sinasahod. Libo-libo ring pasahero ang naantala sa biyahe dahil sa mabagal na operasyon sa mga immigration counters. Bumoto ang US Congress upang aprubahan ang pondo via voice voting at kahit walang formal na roll call ay ipinasa ang panukala.
Ang Department of Homeland Security ay mayroong 260,000 employees sa iba't ibang sangay nito. Ang Transportation Security Administration, ang US Coast Guard, ang Federal Emergency Management Authority at iba pa. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang halos 7 taon, muling ibinalik ang operasyon ng direct flight mula Estados Unidos papuntang Venezuela. Ngayong Biyernes, sinimula na muli ang biyahe mula Miami hanggang Caracas at pabalik. Proud naman ang piloto ng American Airlines na si Captain Rick Wilson na pangunahan ang makasaysayang biyahe. Ang Flight 3599 ay umalis sa Miami Airport ng alas 10:01 ng umaga. Tiniyak naman ng Estados Unidos na sa pagbabalik ng air transport ay muling magbubukas ang Venezuela sa pandaigdigang kalakalan. Naisabihin ni New York City Mayor Zoran Mamdani si King Charles na ibalik na sa kanila ang Koh-i-Noor Diamond na kinuha ng British Empire sa dating Indian subcontinent noong 1800s. Ito sana ang kanyang hihilingin sa British leader kung magkaroon siya ng pagkakataong dumating ito sa New York para magpugay sa 9/11 memorial event. You know, if I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Koh-i-Noor Diamond. Walang detalye kung nagkaroon ng bukod na pagkakataon si Mamdani na mabanggit ang issue sa hari ng Britanya. Ang 106-carat diamond na nakalagak ngayon sa Tower of London ay siyang sentro ng mga crown jewel ng Great Britain na ginamit sa korona ni Queen Elizabeth II at ng Queen Mother. Dalawang bagyo ang inaasahan ng Pag-asa na mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan. Sa monitoring ng Pag-asa, sakaling pumasok sa PAR, ay pangangalanan ang mga ito na Kaloy at Domeng. Ang isa ay inaasahang mabuo sa Western Pacific ngunit posibleng lumihis bago mag-landfall. Habang ang ikalawa naman ay posibleng makaapekto at mag-landfall sa gitnang bahagi ng Pilipinas bago lumihis at lumabas ng PAR. Gayunman ayon sa Pag-asa, sa susunod na linggo ay wala pa rin inaasahang bagyo na papasok sa bansa. Sa ngayon, umiiral na weather system sa bansa ay easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na siyang nagdudulot ng maalinsangang panahon. Iginiit ng National Bureau of Investigation na sumunod lamang sila sa utos ng korte at hindi nila minadali ang pag-aresto sa mamamahayag na si Jay Sonza. Samantala, kinundena naman ng kampo ni Sonza ang tiempo ng pag-aresto ng NBI sa mamamahayag. Ito ang balita ni Benedict Samson. It so happen we have to enforce the warrant. That is the mandate. Mandato ng NBI yan eh. So doon sa mga nagsasalita na nagmamadali at sa pag-aresto, kailangan namin gawin yan eh. Legal at naaayon sa batas. Ito ang iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI patungkol sa pag-aresto sa mamamahayag na si Jose Jason sa kagabi. Pasado alas 7 kagabi nang puntahan ng mga tauhan ng NBI ang bahay ng broadcaster sa Quezon City. Dito sinilbihan siya ng warrant of arrest para sa kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Bunsod ito ng umano'y pagpapakalat ng maling balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon po lumabas yung warrant. Sinabi naman po natin lumabas ng 1 o'clock. Siyempre nagbiyahe pa, hinanap pa ilan po yung address na nakalagay sa kanya. Ginabot po ng gabi. Nagkataon na holiday ngayon, Sabado, Linggo. Hindi naman po yata po pag-isipan dapat ng gano'n. Ano po. Mahirap naman po yun na magkakaroon tayo ng mga conclusion base sa mga pangyayari na alam naman natin na ang naging direksyon ng NBI is just to implement warrant of arrest which is legitimate. We know that it's legitimately issued by the proper court, RTC of Pasay po. Sa kuha ng body-worn camera ng NBI, makikita ang pagkwestiyon ni Sonza sa nakalagay sa warrant of arrest nito habang siya ay inaaresto ng mga operatiba. Non-bailable ba yung unlawful use? Kasi sabi kanina doon sa sa branch 11
118. Nobela ka applicable ang ano eh. Ayon sa NBI Director, diskresyon na umano ng korte kung hindi ito magpapataw ng piyansa kahit pa magaan lamang ang isang kaso. Hindi mo magagaan, discretion ng court kung magkano ibibigay na bail, kung bibigyan ba ng bail. At the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. So ang gagawin natin yan, dadali natin yung return of warrant of arrest, i-report sa court na nasa custody na ng NBI ang si Mr. Jason sa. Dagdag pa ni Direktor Matibag, maaari namang maghain ng manifestasyon sa korte ang kampo ni Sonsa. Samantala sa isang pahayag, kinundena ng kanyang legal counsel na si Atty. Mark Tolentino ang umano'y timing sa ginawang pag-aresto ng NBI sa kanyang kliyente. Ayon kay Atty. Tolentino, ang pag-aresto ng NBI sa kanyang kliyente, isang araw bago ang holiday at long weekend, ay maaari nila magdulot ng seryosong alalahanin dahil hindi nila maitatanggi na napigilan itong makapagpiyansa agad. Nangangamba rin ito sa magiging kalagayan ng 71 years old na broadcaster. Dagdag pa ng legal counsel ni Sonsa, hindi rin anya dapat baliwalain ang implikasyon na ang timing ng pag-aresto ay kinalkula upang mabigo ang karapatan nitong makapagpiyansa. Sinabi rin ni Atty. Tolentino na ang hustisya ay hindi kailanman dapat gamitin bilang kasangkapan upang takutin ng mga Pilipino o ang anumang legal na pamamahayag. Tiniyak din ito na gagawin nila ang lahat ng legal remedy para maprotektahan at maigiit ang karapatan ni Jason Sa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagmarcha sa Mendiola, Maynila ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa kasabay ng Labor Day ngayong araw. Iginiit ng mga ito ang pagbibigay ng dagdag na sahod sa gitna ng matataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa kabila nito, nanatiling kalmado ang kilos protesta sa Mendiola hanggang sa natapos ayon sa mga otoridad. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa gitna ng krisis, dapat itaas ang sahod ng mga manggagawa. Wala nang ibang solusyon kundi gawin yan. Pero ang ating gobyerno ay malinaw na tumitindig sa interes ng mga oligarko at malalaking negosyante. Dagdag sahod. Ito ang nananatiling pangunahing panawagan ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa ngayong Labor Day o araw ng paggawa. Libo-libong rallyista ang lumahok sa malawakang kilos protesta na ginawa sa Metro Manila. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula ng magtipon-tipon ang Laban Manggagawa Coalition sa Welcome Rotunda, Quezon City. Panawagan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, pagkakaisa ng mga manggagawa para sa interes ng bayan at hindi ang away sa politika. Hindi anya pumipili ang krisis na dinadanas ng mamamayan kung ano ang pampolitikang paninindigan kundi pantay sa lahat ng kanilang mga kauri. Ayaw nilang itaas ang sahod. Mismong Department of Labor and Employment ang nagsabi, wala daw rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa at buwagin ang provincial rate. Naniniwala ba tayo sa sinasabi ng DOLE? Hindi naniniwala ang mga manggagawa sa sinasabi ng DOLE. Patuloy na isinusulong ng grupong Kilusang Mayo 1 o KMU ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Paliwanag ni KMU Chairperson Jerome Adonis, nakasaad sa saligang batas ang karapatan ng bawat isa sa living wage, ngunit hindi nakabubuhay ang 695 pesos na minimum na sahod. Ang call namin dapat talaga immediate ng passage ng 1,200 pesos sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Ano na yan, napakahabang debate niyan. Ang dami naman natin mga patunay na same lang naman yung gastusin sa Metro Manila at mga probinsya. So, kanina nagbigay siya ng statement, kinikilala daw niya yung mga manggagawang Pilipino as a backbone of the economy. Sorry, napaka-ipokrito niya. Kasi pinagkakait niya talaga yung lahat ng kailangan ng mga manggagawa para mag-improve man lang yung buhay. Kaya ang sabi ko nga, sa totoo lang, boon na lang yung natitira sa atin eh. Ayon sa Department of Labor, posibleng sa buwan ng Hulyo ilabas ang desisyon sa mga petisyong gawing 1,200 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pasado alas 7 ng umaga nang tumulak ang mga rallyista papunta sa Mendiola, Maynila. Nagsanib puwersa ang malalaking grupo sa Espanya upang sabay-sabay na tumungo sa Mendiola Peace Arc. Ngunit hindi na nakarating ang mga ito dahil nakabarikada ang mga tauhan ng pulisya sa lahat ng lagusan malapit sa lugar.
Dito ko sa bahagi ng Recto Avenue, mga 200 meters lang to ang layo nito mula sa Menjola Peace Arc dito sa lungsod ng Maynila. Nasa likuran ko ngayon itong barikada ng Philippine National Police kung saan meron ditong barbed wire barrier at sa likod nito nga ay ang mga daang-daang mga tauhan ng Philippine National Police na nakaantabay dito. Sa likod naman ng mga pulis na ito ay mayroong mga trailer truck containers na nakaharang din sa kalsada. Ito ay upang matiyak na hindi makakausad o makadadaan dito papunta sa Menjola Peace Arc ang mga rallyista. Sa kabila nito, sinabi ni Police Major Philip Ines, spokesperson ng Manila Police District, agad ring natapos sa mga programa ng mga rallyista. Dito sa Menjola, naging generally peaceful at nagpapasalamat tayo doon sa ating mga kababayan na sabi nga natin na napanatili nilang kalmado, payapa at sabi nga gano'n na sumusunod doon sa mga panawagan ng inyong otoridad. Nakita naman natin kanina, nag-start sila kanina ng program dito ng mga alas 9 ng umaga at natapos din naman bago mag alas 11 ng umaga. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinagsa ng mga nais magtrabaho sa ibang bansa ang job fair ng Department of Migrant Workers ngayong araw. Karamihan sa mga land at sea-based na trabaho ay mula sa bansa sa Europe at Amerika. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Since job fair ito, baka sakaling ito na yung swerte naman para makapag-apply naman na. Kasi hirap po dito sa Pilipinas. First time mangingibang bansa ni Kevin. Bagamat may takot, ngunit alang-alang sa anak na kailangan niyang suportahan ay kakayanin niya ang lahat. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataong nag-apply siya para makapagtrabaho sa ibang bansa, umaasa siyang matatanggap na siya sa pagkakataong ito. Alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na si Kevin sa job fair ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Ortigas. Kahit mga factory worker, ganun sir, mga warehouse, since may experience po ako sa warehouse before, then mga machine operator, ganun. Kahit 10 sanang bansa basta Europe. Si Jenny Geronimo, 41 years old na, pero ngayon lang din nagbabaka sakaling mag-apply ng trabaho abroad. Regular ang kanyang trabaho sa isang kumpanya. Gayunman, hindi pa rin umano sapat ang kita niya. Sa palaran na din po, kasi sa liit ng kinikita din namin dito, hindi talaga sasapat. Kagaya po sa akin, solo parent ako. Tapos sa breadwinner din po kasi, 2 senior yung kasama ko, so hindi sasapat eh. Transpo pa lang po, mahirap na. Mas mahirap ang buhay ngayon kaysa dati. Mas mahirap po kasi. Kung malaki lang sahod dito, bakit pa ako bang ibang bansa? Kung pwede naman po dito. Kabilang sila sa daang-daang aplikante na nagbabaka sakaling makakuha ng trabaho sa DMW Job Fair bilang pakikiisa sa 124 na taong anibersaryo ng Labor Day ngayong araw. Layunin ng aktibidad na bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. This is also part of the protection side ng mandato ng Department of Labor and Employment. Protection side kasi legitimate private recruitment agencies lang po talaga and valid job orders lang po ang ino-offer ng ating mga para sa ating mga kababayan. Kabilang din sa mga aplikante ang ilang OFW na nagpa-repatriate simula nang pumutok ang giyera sa gitnang silangan noong Pebrero. Pero mula sa halos 6,000 na nagpa-repatriate, nasa 19 lamang ang nagpa-register sa job fair ngayong araw. Kabilang dito si Melanie na galing ng Bahrain at Dubai na umuwi noong April 13. During that time, yung war kasi, nag-alert sila ng kung may missile na darating, nag-alert sila ng madaling araw, so nakakatakot, tapos hindi na kami nakakatulog. Feeling ko mas safe dito mag-apply, especially DMW. Target ko sa Europe naman, para madala ko yung family ko sa Europe. Si Malu, galing pa ng Mindanao, umuwi sa bansa noong Pebrero. Hospital worker siya sa Saudi. Pero kahit tagalinis sa bansang Europe, tatanggapin pa rin niya makakuha lang ng bagong mapapasukan.
Ngayon, andito ako, nagbabaka sakali na makahanap ulit ng trabaho. Related po, pero yung gusto ko kasing lugar like Croatia, wala po siya ngayon eh. Sa Croatia, wala po silang related doon sa gusto ko, kaya nag-apply na lang ako ng cleaner, baka sakali po. Mahirap kasi unang-una, ang taas ng bilihin dito. At saka, syempre para sa akin wala akong katuwang, kaya mahirap talaga. Kaya sana sa pag-a-apply ko ngayon, matanggap ako. Bagamat hindi naman isinasara ang mga oportunidad sa gitnang silangan, pero habang nagpapatuloy ang kaguluhan, nagbibigay sila ng mga opsyon sa mga Pilipinong manggagawa na makapagtrabaho sa ibang rehiyon. This is an alternative market. Alam naman po natin na bandang Europe and America, ino-open na po natin ang merkado para we have more opportunities and choices para sa ating manggagawa. Lalong-lalo na po kung ikaw ay skilled workers. Sabi ng DMW, karamihan ng mga repatriate ay nagpapahinga at pinag-iisipan pang mabuti ang pangingibang bansa. Gayon may ipagpapatuloy ng pamahalaan ang paghahanap ng paraan para matulungan silang makabalik at makahanap ng bagong mapagkakakitaan. Mas maayos at mas maalwan na buhay para sa kanilang pamilya ang karaniwang dahilan ng pangingibang bansa. Dahil sa ngayon, hindi nila ito nakikita kung dito lamang sila magtatrabaho sa bansa. Sa land-based jobs, ang mga inaalok na mga trabaho ay sa larangan ng healthcare, skilled trades, factory o production at professional jobs. Samantala, sa sea-based jobs o trabaho sa barko, hospitality, technical o crew at deck at officers ng barko. 12 lisensyadong recruitment agencies ang lumahok sa job fair. Mahigit 3,400 job orders ang inaalok sa nasabing aktibidad at nasa 2,000 katao ang nag-pre-register. Kabilang sa mga bansang may alok na trabaho ang United States, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Slovakia, Lithuania, Czech Republic, Guam at Papua New Guinea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang single mom sa Bulacan ang ilang beses na nireject sa pag-apply ng trabaho sa job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Marilao, Bulacan kanina. Alang-alang sa anak na person with disability, nagtiyaga at nagtiis siya sa mahabang pila. Hanggang naswertehan rin niya ang trabaho na babagay sa kanyang edad na overaged. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, kumusta ba ang naging job fair dyan sa Marilao, Bulacan? Marami ba ang pinalad na magkatrabaho? Magandang gabi, Monica. Umabot nga sa mahigit 100 yung na-hire on the spot sa pag-apply nila ng trabaho kanina sa Marilao, Bulacan at marami naman ang mga tatawagan pa rin ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno pati na yung mga employer kanina dun sa pag-apply nila sa job fair. Mahigit 10 taon na sole parents at may 19 years old na anak na nasa autism spectrum si Aling Ospina. Nitong Marso lang nawalan siya ng trabaho ng edad ng end of contract sa kanyang pinapasukan. Alalahanin niyang palagi ang dalawa niyang anak lalo na ang PWD. Kanina nang malaman niyang may job fair ang DOLE sa Marilao, Bulacan, tinis siyang pumila ng 3 beses sa pag-apply ng trabaho. Ang masaklap, 3 beses siyang na-reject dahil sa overage. Na disappoint kasi bakit kung willing ka naman matuto magtrabaho sa kanila, ba't hindi pagbigyan, di ba? Umaasa pa rin ako kaya pupunta pa ako sa ibang mga boat na applyan. Masakit kasi hindi mo alam kung saan ka naman mag-a-apply ulit. Isipin mo ano yung susunod na hakbang. Alang-alang sa 2 anak, hindi pa rin sumuko sa paghahanap ng trabaho si Aling Josefina. Mabuti na lang at may tumanggap sa kanya na hire on the spot sa kanyang sa mall sa housekeeping department.
Unang-una po talaga salamat sa Panginoon dahil hindi niya po ako pinabayaan. Wala na yung takot, masaya na yung aking puso dahil kahit papaano may inaasahan na akong trabaho, may aasahan na akong income para sa mga anak. Makakatulog na ng mahimbing kasi may inaasahan na po. Samantala, magkahalong kaba at takot naman ang naramdaman ng mga aplikante, lalo ng mga first-time job seekers. Ang mahalaga, nakapasa sila sa interview, ng araw ding yon ay na-hire on the spot din agad sila. First po is nag-fill up po, ganyan po. Tapos naghanap po ng mga possible po na apply. And then, nung ako po yung nakasalang, medyo kinakabahan po ako kasi ang interview po. Since first time po, ganyan. Sa ano po, weakness and strength po, yung mga usual na tanong po. Yung sa weakness po is teamwork, ganyan po, at adaptability and flexibility. Sa ano naman po, sa weakness po is mahiyain po. Ma-overcome naman po as time goes by. Pagdating naman sa alok na trabaho ng Department of Labor and Employment sa Bulacan, aabot sa 2,054 ang job vacancy na inilaan sa tatlong. Sa ngayon, 100 pa lang ang na-hire on the spot o HOTS sa job fair site sa Marilao. Experience po ng pag-apply ko po, medyo nakakapagod po kasi po, lakad po ng lakad, hanap ng available na offerings po. Nakaapat na po akong apply and still unfortunately, wala pa rin pong, di pa po rin po na-hired on the spot po. Employment Service Office of FESU sa mga hindi agad na hire on the spot na huwag silang mawalan ng pag-asa dahil marami pa rin namang pwedeng pasukan. Ipakita nyo lang yung totoong kayo. Alam naman ng mga employer yan. So ipakita nyo na kayo ay willing maging asset, willing magtrabaho para sa pamilya nyo, para sa sarili nyo. At yun lang, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Meron po tayong tinatawag na late bloomer. Kung minsan kung sino nahuhuli, sila pa yung umuulad sa trabaho. Samantala, Monica, ayon naman sa Department of Labor and Employment sa Bulacan, as of 5 p.m. kanina, umabot sa mahigit 1,000 ang mga applicant na registrant applicant at ang mga kasama naman doon na hire on the spots ay umabot naman ito ng nasa 110. Inaasahan din na marami pang mabibigyan ng trabaho sa mga susunod na araw, lalo naman tuloy-tuloy naman ang sinabing job fair ng Dole Bulacan. Hindi lang ngayong May 1, pati sa mga susunod na mga buwan ay maaari pa rin namang mabigyan ng trabaho yung mga na hindi natanggap sa trabaho ngayong araw. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monique. Maraming salamat, Nestor Torres. Pinayagan na ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Region Central Visayas na bawiin ang cease and desist order laban sa Prime Waste Management Incorporated matapos makamit ng kumpanya ang mga pangunahing remedial at operational commitments. Ayon kay EMB Regional Director John Edward Ang, isa itong pagbabalanse sa pagitan ng pangangalaga sa kalikasan at practical needs sa lugar. Gayunpaman, ang pagbawi ay sa ilalim ng kondisyon na pagpapatuloy ng kumpanya ang pagtupad sa Environmental Compliance Certificate o ECC requirements at tatapusin ang rehabilitation at stabilization work. Kinilala rin ng ahensya ang suporta ng lokal na gobyerno sa mga pagbabago sa operasyon na sinusuportahan ng Sangguniang Bayan sa Resolution Number 172624-2026. Muli naglabas ng lava ang Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Sa monitoring na PHIVOLCS, dakong alas 2:41 nang magkaroon ng Strombolian activity ang Mayon. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano.
Nakatanggap na ng scuba diving certification ang 9 na personnel mula sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE. Mahalagang hakbang ito upang mapalakas ang pangangalaga sa dagat sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang mga certified diver na sinanay sa Boongao, Tawi-Tawi ay may kakayahang magsagawa ng underwater assessment sa mga seagrass at coral reefs sa loob ng mga marine protected areas o MPAS. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ganitong pagsasanay ang MENRE na dati ay kulang sa tauhang kayang magsagawa ng underwater monitoring. Isang teknolohiya ang isinusulong ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija na makatutulong sa problema sa sibuyas. Sa proyektong ito, matutulungan ng mga onion farmer na maibenta ang kanilang aning sibuyas sa magandang presyo at maiwasan ang pagkabulok ng mga produkto. Ito ang balita ni Danny Munar. So ang target po namin dito sa DTI, matapos po namin within this year yung R&D. Para pagdating po ng January, February, kung may kailangan po machinery na kailangan pag-procure na. Sinisimula ng pag-aralan ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang powderizing development technology sa sibuyas. Ayon sa ahensya, dinidevelop na nila kung paano i-convert ang sibuyas sa powder nang hindi nawawala ang sarap, lasa at efficacy. Isasagawa ang proyekto katuwang ang lokal na pamahalaan, mga kooperatiba at pakikipagkolaborasyon sa mga engineers ng Central Luzon State University na nakakaalam sa mga powderizing equipment machine. Dahil sa makinaryang ito, inaasahan ng DTI na may iwasan ang pagkabulok ng produkto upang ma-address ang concern sa sibuyas sa lalawigan at sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan po ay 2027 yung budget call para po sa procurement ng mga equipment. So, maaari po ito ay 2028 po ay magkakaroon na tayo ng mga machines. Tuloy-tuloy na po yun. Production, and then tutulong na rin po simultaneously marketing. Paliwanag pa ng DTI kapag lumaki ang pangangailangan sa onion powder, nakikita rin ito bilang potensyal upang mas hikayatin ang mas maraming magsasaka na magtanim ng sibuyas. Halimbawa, naging bagak po ba yung kalakal natin? Kung pwede naman po nilang bilhin ng may presyo, bakit po hindi? Siyempre, ang makikinabang po nun yung mga farmers. Pabor na pabor po sa amin yun. Lalo na po ngayon na talamak po yung ng sibuyas. Makakatulong din ang proyekto sa mga onion farmers sa panahon ng anihan dahil hindi na kontrolado ng mga middleman ang presyo kung may mga grupo na direktang bibili ng produkto ng mga magsasaka para iproseso bilang onion powder. Target ng ahensya na matapos ang pag-aaral at may sa commercial ang proyekto pagsapit ng taong 2028. Danny Munar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Dagdag kaalaman po. Narinig nyo na ba to? Sa Japan pala, binabayaran ka para makipag-date. Sarap pakinggan, no? Pero teka lang, hindi po yan ganun kasimple. Ang totoo, may mga programa sa Japan para tulungan ng mga tao na makahanap ng partner. Ginagawa ito ng Japanese government kasama ang mga local governments. Ano yung ginagawa nila? May sponsored dating events, may matchmaking apps na sinusuportahan, at may tulong pa sa kasal at pabahay. Pero linawin natin, hindi ka babayaran para makipag-date. Ang ginagawa lang nila, pinapadali ang proseso para mas maraming tao ang magka-partner at eventually magkapamilya. Bakit kailangan nila ito? Dahil sa Japan, maraming mga kabataan hindi na nag-aasawa, hindi nagkakaanak, at mas busy sa trabaho. Ang resulta, tumatanda ang population, kumukonti ang mga nagtatrabaho. Kaya ang goal ng gobyerno, hikayatin ulit ang relationships at pamilya. Sa madaling salita, hindi ito bayad para makipag-date. Tulong lang para mas madali kang makahanap ng partner. Ikaw, kung may ganitong programa sa Pilipinas, sasali ka ba?
Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shout out kina Jay Martinez, Edwin Malio, Elmer Rondina, Brian Villanueva, Yasin Molina at Fred Munoz. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Josue 1:9 na nagsasabi, "Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpapalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.